we listen to their dialogue. Reklamo nila that time was pinapakain sila damog. Kulang yung pagkain. Ako sindigid yung pagkain ng tao, damog ito. Ikadua yung saning yung right nila under the Mandela rules. Sa United Nations recognize rights ng mga political detainees na dapat may daily saning sila at least 1 hour. Ikatlo reklamo nila yung marami sa kanila yung tinanggal sa ALS, Alternative Learning School. Nakikinig kami and actually Attorney Awe could not answer them one at a time. Specific yung mga reklamo, kaya nag-protest yung mga political detainees and other common criminal detainees. Yes, sir. Demanding for his removal. He was removed and we were surprised that he was reinstated again and imposed the same sanction against all the detainees there, mga PDLs. By the way, when you say PDL, person deprived of liberty, they are not yet convicted. They are awaiting trial. Yung iba, bailable pero wala piyansa, so preventively detained. Now, ngayon naka-lockdown. Nila-lockdown niya 24 hours. Ang reklamo nila nung naglinog, hindi sila pasuktan magwa, no? Sa building, although within the compound. Naka-lockdown sila, paano kung gumuho yung pader, no? Patay sila lahat. So ngayon the same, naka-lockdown, they are not allowed to have some recreational activity like what happened before, no? Hindi rin sila allowed na magka-attend sa mga religious activities, which are also mandated rules. At yung isa, tapos namin nakipag-usap nung Sunday. Kasama ko yung isang paralegal natin sa NUPL. Isa sa mga nakausap namin si Lorenzo Perolino. After we talk to him, pagwa namon ng balitaan namin, in-isolate siya tapos dinitain. Binartolina. Ngayon, based sa information namin sa mga pamilya, ito yung mga affidavit nila. They are in isolation as if they are detained incommunicado. No, incommunicado. So that is prohibited under the Constitution. And under the anti-torture law, bawal i-detain in isolation yung mga political detainees. Even yung mga convicted fellow, hindi pwedeng i-detain incommunicado or impose sanction which are inhuman, degrading punishment. Ang nakakapagtaka dito is he was promoted daw into superintendent. It goes to show na systematic yung ginagawa niya. Hindi niya ginagawa lang itong isa, kundi ginagawa niya upon order of a higher up. So we are looking to angle kung sa angle may kinalaman dito yung regional director kasi siya yung nag-reinstate. Despite yung grabe na protest yung mga political detainees and other common criminals dyan na naka-detain, no? Pininomote pa siya, no? So yung nung Sunday, maraming mga affidavit sa mga masinaysay na mga naka-detain dyan kung ano yung ginagawa ni Awe. So we are drafting almost 50 plus na mga detainees itong nagsulat, and we talk to them if they are willing to execute an affidavit. Sabi nila, oo, ito na yung say namin, attorney, just drop it based sa pinirmahan naman na nila, then we will invite somebody to notarize inside the jail so that we could file the appropriate criminal and administrative charges against Awe, and if possible kung sino yung nag-promote sa kanya, sino yung nag-reinstate sa kanya, at sino yung nag-order sa kanya na gawin niya sa mga prisoners o mga detainees inside the jail. Yun yung update. So that's the next step, attorney. Yes. Have that notarized, yes, complete all the data and file. What specific case will you well, reklamo? we will file violation of the Anti-Torture Act
and other related laws, no, for committing for inflicting punishment upon the political upon the detainees who are preventively detained dyan sa ano, and stripping of their rights under the Constitution and under the Republic Act 7438 and under the Mandela rules. What is the stance of CHR in all these? Well, kasama namin yung CHR noon. Nakinig naman yung CHR, ewan ko, baka bungol. We don't know. Kaya nga, sabi niya, hindi kayo pwedeng mag-protest dito. Yung sinasabi niya, sinabi ko, akala ko ba CHR ka? Hindi sila, they are just bringing out their grievances. And that's their constitutional right, no, to express their opinion. And the CHR has not, under sa Anti-Torture Act, they are mandated to investigate. No, saan yung investigation nila? Hanggang ngayon, wala pa. So, pinapanawagan namin sila, gawin naman ninyo yung trabaho ninyo, no? Hindi pwede na nagbungol-bungulan ka mo, wala ka mo nakita nung nakipag-usap tayo sa kanila. During the time, attorney, saan nag-evolve yung mga priso? Ano itong siya? So, naging kakaspan doon si Howie? Yes, he was removed preventively para maghupa yung tension. And that is actually the most prudent act to be done. Ang problema, after investigation, hindi daw na-prove, ewan ko kung ano yung proof pa na kailangan nila, hindi daw na-prove na may violation siya. At tama daw yung ginawa niya. Ewan ko kung saan tama, no? Yung pakainin mo ng damog yung mga detainee, yung i-lockdown mo, yung sirain mo yung mga project nila sa ALS, yung tinanggalan mo kalahati doon sa mga 200 enrolled sa alternative learning school. Kalahati daw eh. Pero sino nag-conduct ng investigation? BGMP, Regional Office ng BGMP. So resulting na, wala sila sila? Ni-reinstate siya eh. And the reason daw for the reinstatement was that he just implemented what is required under the law. Pero why sila yung officially wala silang official investigation report. Let alone na sana pinarnis nila sa atin, no? Kasi kasama tayo dun sa nakipag-usap, no, during the time na nagpo-protest sila. We were there personally with Attorney Abawan. So, during the time wala hustisya ang ginareklamo. Yes, parang wala kasi ni-reinstate in pre-nomote pa siya. So, ibig sabihin, it is a part of program ito para sa mga detainees dyan. May target sila siguro dyan. We don't know, no? Pero one thing is sure, his reinstatement, his promotion to superintendent are all indications that he was only following an order. And yung ginagawa niyang pagpapagutom, pagpa-isolate sa mga detainees dyan is part of an order of a higher up. Attorney, ang ining natawag natin nga pagbalik, no, pagka-reinstate kay Superintendent Howie, doon natanaw niyo naman nga mangin worsen pagit ang aton ng mga PDL sa sulod kay Walti ang natawag natin isang ginahimos mo. Yes, actually nagreklamo, ang dami-dami nilang sulat dito. You could picture lahat may pirma, no? Spread this. Yes, ang dami-dami, oh. Mga reklamo nila is that ina-isolate sila, nila-lockdown, walang saning, prevent sila na mag-attend sa mga religious activity and other recreational activities which are part of their right as detainees. Tapos yung mga bisita daw, yung mga misis na ano, ito yung sinabi nila sa akin, no? Strip search, yung parang hubaran mo. Oo, tapos i-search, tapos pinaplaslightan daw. Yun yung sinasabi nila. Yung mga private parts yes, ng babae. Yes, napatuwad. Napatumbo. So meron sinaysay dito sa mga letters, mga affidavit nila na kuan. So sabi namin, willing kayo na napirmahan ito under oath. Sabi niya, sir, we could testify. Lahat sila, no? Ibig sabihin na Howie, Superintendent Howie has something to do with this. It is part of this order to strip search yung mga bisita, mga babae, dehumanizing them. Yung mga detainees ina-isolate, no?
May sulat nga yung asawa ni Lorenzo Perelino, ito si Clyde Sapete. Sabi niya ito, ako ang nakibot sa paghibalo dahil sini na pamangkot na sa naka-duty opisyal nga nasambit ng opisyal ang wala sa ginahambal na rason na naka-isolation sa. After nga nag-istorya kami ni, ako ang gintugdan na maka-istorya si Lorenzo sang kapin 30 minutos samtang yara lang siya sa selda sang isolation. Ibig sabihin, he was detained incommunicado. Siya lang isa in isolation. So bawal yan sa Constitution. Hindi po pwede i-detain incommunicado sa kanao. Even as a form of punishment. This is the first time nga na-experience yan mo as lawyer nga ang isa ka district warden nagahimo sa amo nga restrictions or may mga previous warden nga nagahimo sila. As a lawyer wala akong first time ko no na nakakita sa ganitong treatment sa mga detainees, mga PDLs. In my almost 20 years practice, wala akong nakita na ganitong yung ibang mga warden previously diyan, napaka close yung mga treatment, napaka humane yung treatment sa mga detainees, at wala akong nakita ng mga protest actions noon. So ngayon lang sinabi ko nga kay Awi nung nag-uusap kami na this is the first time that I observed na grabe yung hamak mo, even inside the jail nakapusas yung tao, no? Habang ini-interview o lahat sila nakapusas. Paglabas sa selda nila pinusasan, tapos papakpan. Parang dinidehumanize, no? Yung treatment, and we don't want that this happens under the 1987 Constitution, which restores freedom, no? Although siyempre intindihan namin na merong dapat i-contain yung mobility nila doon, pero I could not really rationalize why is it na nasa jail pusasan pa, no? Tone, question to wala ka mo nagapati nga this is part of the retaliation because of the protest action na mga ginimo sa mga political prisoners last August. Itong ginagawa niya ito is part, may retaliation, pero tingin ko ginawa niya yan before Okay. Ibig sabihin part ng program niya yan. Merong either programa niya or may nag-autos sa iya, no? Nga higher ups. So yung pag-reinstate, tinuloy niya ulit yung ganong activity. So ibig sabihin part ito ng kanyang mindset. By the way, Awe was also charged dito sa treatment niya sa isang political detainees doon sa Manila. May isang namatay na bata dahil pilit hiniwalay sa nanay. Si Baby River, yung bata ni Rosal, no? Roger Rosal. Bago lang nanganak yung babae, after 3 days kinuha na yung babae, yung nanay, iwalay sa bata, no? Dinala sa presuhan na. Pinusasan, dinala sa presuhan. At eventually namatay yung bata because hindi pa naman dapat iwalay yung bata. So ang nangyari, namatay. So may kinasuhan niya ni Attorney Cristina Conti ng MUPL NCR. So monitor namin, may mga kaso na siyang dati. So ibig sabihin parang tatak ni Awe yung pag-violate sa mga rights ng mga tao at pag-dehumanize sa mga tao. Yun yung yung tatak niya. So anong plano na to, Attorney? We are now preparing cases against Awe, and tinitingnan namin kung may kinalaman dito yung regional director. So kung may kinalaman, then we will implead also the regional director to be made answerable under command responsibility aspect. Dahil hindi pwedeng gawin ng isang lower na opisyal without any order from higher ups.
Yung pinaka-higher ups niya dito is the regional director ng BGNP. So, i-file na ito, attorney, criminal and administrative case. Yes, para matanggal sila sa pwesto. Hindi na dapat tumatagal ito sa mga pwesto.